sa huli nating topic, ito na i-vlog ko tong si Roque mga bossing. No? Kaninang umaga. Kasi nga, namumuliti ka din. Oh, ang title nito, mga kababayan, kung gusto nyo hanapin yung vlog ko dito, Roque, nahuli. No? Nahuli ang kakupalan. Dahil sabi po, mga kababayan, nung impact, impact leader, Roque, hindi kakupalan mo ang gusto ng mga taga Bicol. Tulong ang kailangan nila. Kasi po, sabi ni Roque, Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Na ngayon po, sinagot naman po, no? Si BP Sara, pinupolitika din to Si Congressman Saldico, mga kababayan, di ba sabi ni BP Sara, dalawa lang po ang humahawak ng budget. Si Martin Romualdez at si Saldico, mga bossing. Pero hanapan, ano pa tunay mo dyan, BP? Wala. Yan lang, basta nasabi ko lang. Di ba? Yung mga DDS naman, naniniwala kami. Nasabi ni BP yan Ebidensya. Wala. Basta naniniwala kami. Si BP ang nagsabi niyan di ba? Kinrompal sinampal ng katotohanan itong si Roque ni Saldico. Sabi, there's no truth to the alleged billion peso appropriation for Bicol flood control. Alam ko, Davao. Diba malaki sa Davao? The regions funding for national road and flood control are among the smallest in the country. Ayan. So mga kababayan, ngayon bumasa po ako ng komento ng taong bayan. Base po dito, sa sinabi ni Roque, tinignan ko kung totoo ba. Kasi ako napaniwala din ni Roque yung 9.4 billion. Bumasa po ako ng mga comment section, mga bossing. Andito po sabi, nitong isang nag-comment, pabor ako sa mga sinasabi ni Congressman Saldico. Mahalaga ang transparency sa mga pondo para sa flood control at dapat tayong magtulungan laban sa mga maling impormasyon ni Harry Roque. Isa. Di ba? Isa. Pangalawa, maganda ang ipinahayag ni Congressman Saldico tungkol sa totoong sitwasyon ng pondo sa Bicol. Sa kabila ng mga maling impormasyon ni Harry Roque, narito ang tunay na layunin ng mga proyekto. Dapat maging responsable sa pagkuwenta. Si Roque, sinabihan na naman ng fake news. Sobrang nakakabahala ang mga pahayag ni Roque. Mabuti na lang at nandiyan si Saldico para ipagtanggol ang katotohanan at ipakita ang tunay na layunin ng mga proyekto. Eto pa, madami. No? Parang gusto nilang sabihin doon sa comment section, mga kababayan, Roque, hari ng fake news. Di ba? Tago ka na lang. Tatago ka na nga, pabigat ka pa sa bayan. Ang mga sinasabi ni Congressman ko ay patunay na ang tamang impormasyon ay mahalaga sa usaping tanggalin na ang mga pahayag ni Roque at tumuon tayo doon sa si Roque talaga, hari ng fake. Nakakabwisit ang mga pahayag ni Roque. Saludo ako kay Saldico. Talagang mali ang sinabi ni Roque. Kailangan natin ng mga leader na tapat. Panay pa may make news. Tumahimik ka na daw, Roque, sabi dito. Akala po kasi ni Roque, mga kababayan, kakampihan siya ng mga taga Bicol kapag ito po yung sinabi niya. Ang hindi niya alam, mga bossing, sumasaludo pa nga ang mga taga Bicol no? Ang sabi ng mga taga Bicol, mabilis umaksyon ang ating presidente. Nung paghingi ng rubber boat ng ating vice-presidente, ay agad-agad na tumugon ang ating Pangulo. Nakakalungkot lang po dito sa mga ito, mga kababayan, sa mga DDS. Nakakalungkot lang po, na wala na nga po silang ginagawa. Halos sa karamihan sa kanila, tambay. Yung mga tumutulong, yung mga gumagawa ng mabuti, yun pa po ang kanilang binabash, mga bossing. Di ba? Magandang asal ba yan? Tatawagin yung mga sila Attorney Leni Robredo. Naku, namumuliti ka lang yan. Naku, kailangan lang ng boto niyan. Pagkakaalam ko po mga bossing, pag-usapang Bicol, pag-usapang Naga,
eh, matik na po yan. Robredo po yan, mga bossing. Kaya yung sinasabi nyo na pinupolitika ni Atty. Leni Robredo, ang Naga, ang Bicol, parang ang hirap pong paniwalaan. No? Ang hirap pong paniwalaan, mga boss. Anyway, 34 minutos na din po tayong nagtatalakayan dito, mga bossing. Kagaya nga po nung aking sinabi, mga kababayan, kailangan ko naman pong mag-unwind naman po. Lalabas kami. Kakain kami ng masarap. Sa labas. Saan galing yung kakain ko ng masarap? Sa labas. Steak. Saan? Sa tax po ng DDS. Okay, mga kababayan, maraming salamat po. Pasensya na po at walang shoutout ngayon kasi medyo rush. Okay, babawi ako sa inyo sa susunod nating live, mga boss, chief, amo, sir, mamayang gabi. Okay, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.